Yang Birahan PH, mga Boss Chief Pamuser, nandiyan si Boss Nyolo, si Banat Boy, nandiyan si Takeru Miyamoto, si Balita at Kaalaman, at si Mark Ramos, mga kababayan. No? Nakikipag-away po ako sa mga DDS sa FB, sabi ni Richie ng Cereza Post. Ang aga naman, umpisa pa lang may away na. O yan. At syempre mga kababayan, shout out doon sa buong Cereza Force family, BMV family, at ito po, ayan, si Ma'am Chris Rose na walang sumusuporta sa ating channel, si Benz Uy, si Richie, at si Virgie Badiola. O, nandiyan din po si Arlan Almendras. O, sino pa? Si Ma'am Neng Gigi, na bago na naman ang pangalan, si Joel Q ng Cereza Force. At mamaya na ho yung iba, mga kababayan, mga Boss Chief Pamuser, pahabol, Emmanuel Ruiz. Game na ho, mga bossing. Ay nako. No, bago tayo mga asar, mambwisit, inisen yung mga DDS, pakitaan muna natin sila ng ano po. Syempre, walang iba ho, mga Boss Chief Pamuser, kundi po ng good news kung paano po mamalakad si Pangulong Bongbong Marcos. Na po natin ang zero balance billing. Aray ko, ang sakit na naman ito sa mga DDS. Ano po? Although, maganda na po yung mangyayari at maganda po ang magiging resulta nito sa mga kapwa natin Pilipino, mga Boss Chief Pamuser. Pero para po sa mga DDS, para pong sinasaksak yung mga damdamin nila. Pag ho nakakarinig ng magandang ginawa si Pangulong Bongbong Marcos, ang mga DDS, mga kababayan, nako, ang sakit-sakit ng kanilang pakiramdam. At take note, gigil na gigil ho yan, mga bossing. Yang mga DDS na yon. Ulitin ko para medyo malinamnam. Shirokan Saki, live to o para hindi ka na magtanong. Para medyo malinamnam po sa mga DDS, ulitin natin, ano daw po yung itinuloy ni Pangulong Bongbong Marcos para po sa ating mga kababayan? Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Sa saranggola ng Pag-asa, may konkreto ng suporta sa mga ospital ng LGU. Wala nang magiging balanse yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mauospital. Sino ba naman talaga ang hindi matutuwa sa pamumuno, sa pagiging presidente ni Bongbong Marcos kung ganyan po ang mga araw-araw nating mga balita? Sabi ko sa inyo, mga Boss Chief Pamuser, ang gagawin natin doon sa mga vlog natin, doon sa ating mga live stream sa araw-araw, lagi po tayong may panimula nung proyekto, nung ginagawa at pinagkakaabalahan ng Pangulong Bongbong Marcos upang sa ganun hindi naliligaw yung ating mga kababayan. No? Kasi alam niyo naman po yung mga DDS. Bakit? Naku, wala namang nagawa si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang pasimuno ng korupsyon. Inililigaw nila yung mga kababayan natin Samantalang ang katotohanan po, ayan, no? Libreng pagpapagamot, wala nang balanse, hindi na po malulubog ang ating mga kababayan, yung ating mga kapwa Pilipino sa bayaring ospital ho, mga bossing. Di ba? Ang ganda. Sabi ni Chi ng Cereza Force, mga DDS, baka ma-ospital, atakihin kayo sa puso. Masakit yan para sa mga DDS dahil ang gusto po nilang naririnig na mga balita ho, mga kababayan, ay yung mga tipong ikasisira ng bansang Pilipinas at ikasisira po ng mga ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang pinaka-aabangan po ng mga DDS. Pero yung mga ganito, ayaw nila to, na-hurt sila. Bakit? Kasi naman mga kababayan, ang gusto lagi nilang naririnig at gusto nilang mangyari sa atin, sabi sa inyo, bumagsak si Pangulong Bongbong Marcos at isa lang ang magaling para sa kanila. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Isa lang ang magaling sa kanila. Ano po? Ay walang iba kundi yung mga Duterte. Paglaban sa korupsyon, mga Duterte. Samantalang, yung dating Pangulong Duterte, walang nagawa. Wala, binalita lang. Eto pong korupsyon sa Pilipinas, talamak po sa DPWH, yung mga ghost project. Wala lang. Ibinalita lang sa atin. Di ba? Kung sakali man, kung sakali man meron kayong katabi ng mga DDS diyan sa gilid, no? At kinakailangan, baka inaatake habang binablog natin ito at habang
pinapakalat natin ito, baka inaatake yung mga DDS. Naku po, ang gawin nyo, ihatid nyo po sa pinakamalapit. O yan ha, hindi na pinakamalayo. Ihatid nyo sa pinakamalapit na ospital, no? At ipalasap nyo yung proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka matauhan ho. Baka matigil sa mga paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. At baka, mapapaniwala na natin na ang ating Pangulo ay maayos. Alam nyo ho, mga bossing, no? Tingnan nyo ho ang Pangulo. Korupsyon, napakalaki nun. Pero hindi na iiwasan yung ating mga kapwa, hindi na iiwanan yung ating mga kapwa, mga Pilipino na mga magsasaka. 'Di ba? Sabi, Mia masarap. Mga bossing. Yung mga kapwa natin Pilipinong mga magsasaka, hindi na iiwanan. Yung mga patubig, yung mga rice processing mill, etc. Nandiyan pa din po. Ay, yung rice processing, maidagdag ko na din dito. Biruin nyo, lagpas 100 na yung rice processing. Yung mga pabahay, mga bossing. Di ba? Yung mga pabahay, mga kababayan, tuloy-tuloy pa din po. Yun yang sa Tondo, with matching swimming pool pa. Saan ka ba naman nakakita nun? Di ba? Pabahay, talagang mas maganda pa dun sa mga condominium na ibinebenta ng mga, yung mga, alam nyo na kung sino yung mga nagbebenta. Di po ba? Kapag trumabaho ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, mga boss chipamo, sir, panigurado, 100% lalagpas pa doon sa ine-expect mo. Sabay-sabay, mga kababayan. Yakang-yaka ng ating Pangulo. Di ba? Sabi ni Dayan Asuncion, naku, makakapal, makakapal ang mukha, hindi tatalaban yung mga DDS. Uulitin ko, kung sakali na meron kayong mga DDS na habang ibinablog ko at naririnig ako dito sa proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, ihatid nyo sa pinakamalapit na ospital, ipalasap nyo na, ayan, ang Pangulo natin talagang kumikilos, hindi kagaya nung dati. Yung dati, puro yabang lang. Pagdating sa, ano sabi nun, ang korupsyon, talamak sa DPWH, madami mga ghost project, wala namang ginawa yung gonggong. Di ba? Wala lang. At least daw, mga kababayan, sabi siguro ng dating Pangulong Duterte, at least ibinalita ko sa inyo. Di ba? At least, sinabi ko sa inyo. Hindi naman usapan yung aaksyonan niya pa. Walang ginawang action. Di ba? Walang ginawang action. Para po naman, mga kababayan, doon sa mga naiinip, kung bakit daw ho, wala pang, no? Bakit daw ho, wala pa hanggang ngayon, mga boss chipamo, sir, mga nakakasuhan, ewan ko din, no?